ehersisyo, kaalaman ay palawakin dito sa Quiz Bee! Wow, may logo na. Nakakalat na ba? Pumili na kayo ng mga pambato nyo. Go! Okay. Dito tayo. Sinong may gusto sumagot? Ayon! Sa taas tayo. Sa taas. Alright. Dito tayo. Dito lang tayo. Dito kami. Family. Tayo nga ate, tayo. Ayan, may pambato na si Ayan. Ano pangalan niya? Ano pangalan mo ate? Ano mo pangalan nyo? Hi, I'm Bona from Bona. Tanawan, Batangas. Sa dinami-dami naman ang pangalan. Bona talaga. Taga saan siya? From Tanawan, Batangas, but from Occidental Mindoro. Magsaysay, hello po. Ay, ano pinagkakabalan sa buhay? Ako po ay isang dental assistant sa Tanawan. Hello, Doc Alvides. Okay. Eto na ang katanungan ko para sa'yo. Sa halagang 2,000 piso. Sino ang tinaguriang prinsipe ng Makatang Tagalog? Oh my God. Prinsipe ng Makatang Prinsipe Tagalog. Prinsipe ng Makatang Tagalog. Search nyo na. Gamitin ang mga telepono. Sa mga nasa bahay din para may kaalaman tayo. Kasama mo, ate. Sino ang tinaguriang prinsipe ng Makatang Tagalog? Francisco Balagtas. Francisco Balagtas or Francisco Baltazar is correct! 2,000 pesos. Congrats, ate. Bakit Thank dalawa you, yung guys. apelido niya? Ha? Bakit dalawa yung apelido niya? Parang ang totoong pangalan niya, Francisco Balagtas. Yes. Tapos parang naging Pen pseudonym name. or nickname pen name niya ang Yes. Francisco Baltazar. Ano naman? May kasama ka na ba dyan, Jukes? Yes, meron na. Ito pambato natin. Ipakilala niyo na siya sa atin. Ano pangalan mo? Ako pala si Steven Dave Pangil. Sino? Steven Dave. Steven Dave. Tagastan ka pare? Santa Barbara, Pangasinan. Ilan taon na? 17 years old. Single, it's complicated. Anong relationship status? Single po, single. Single, okay. Anong grade? Grade 12 po. Grade 12. 12. Ayan, Okay, magaling ito to. na. Sige na. Steve. Grade 12. Okay, ito ang katanungan ko para sa'yo. Ano naman ang istoryang isinulat o obra maestra ni Francisco Balagtas? Obra. Ano yung sikat na istoryang sinulat niya na pinag-aralan natin nung high school? Kasi writer siya eh. Writer Yes. siya. oh. Yes, Ano kanyang oo. obra maestra? Yan. Sige. Ano? Sige, anong... Yung istoryang pinag-aralan natin ng high school. Kung yung sinulat ni Jose Rizal na pinag-aralan natin ay No Limit Angel at El Filibusterismo, ano naman yung isinulat ni Francisco Balagtas? Galanteng... Ha? 1. Florante. Ano sabi niya? Galante at Laura. Ang sagot niya ay? Galante at Laura. Glorante. Sounds like. Ano yung una niyang sinabi? Pakiulit. Sige, linawin mo lang. Linawin mo. Florante at Laura. Florante at Laura is correct! Ayan, isaliksik That's na two. i-research nyo lang na i-research. Research nyo lang. 2,000 para sa kanya. Lorante at Laura. Okay, Darren, ayon sinong next natin? Dito naman kami. Tara, ito si Kuya. Kuya nakaputi. Kuya nakaputi. Ayan, dito po kayo sa gitna. Ano pangalan mo, Kuya? Jeriel po. Ariel. Jeriel. Jeriel. Taga saan si Jeriel? Mauban, Quezon po. Oh, ilang taon ka na? 23 po. 23. Okay. 23. Hindi ka na ba sumagot? Yes po. Okay. Okay. Ikaw ba yung nagmamaneho? Hindi po. Hindi. Kahit motor? Yes po. Okay. Motor lang po. Okay. Ito naman ang katanungan ko para sa'yo. Ano ang ibig sabihin ng LTO? LTO. License. Nagmamaneho ka ng motor. Dapat may lisensya ka mula dyan. Ano ibig sabihin? May lisensya ka ba? Land May transportation. lisensya ka ba? Kuya, may lisensya ka ba? Wala pa po. Ha? Wala pa. Nagmumotor ka ng walang lisensya. Sa bayan lang po. Kahit na pa. Kahit na pa. Okay. Dapat kumuha ka ng lisensya dito sa LTO. Ano ibig sabihin ng LTO? Land Transportation Office po. Land Transportation Office is correct! May 2,000 pesos ka. Yes. Tasan ka, Kuya. 2,000 yun. Ang Land Transportation Office o LTO ang may pananagutan sa lahat ng usapin tungkol sa transportasyong panlupa. Kabilang ang pagpaparehistro ng mga sasakyan, pag-i-issue ng lisensya sa pagmamaneho at pagpapatupad ng mga batas trapiko. Good job. Kuya, kuha ka kahit student lang ha. Pwede na yun. Yes. Para sa motor niya. dapat student license. Yes. Jukes and Teddy! Yes. Hello po! Ito po yung mic niyo po. Ito po yung mic niyo. What's up, people? Hello! Ano pangalan niyo po? At
Ate Sally! Ate Sally. Ilang taon na si Ate Sally? Yes! Ilang taon na? 57! 57! Taga saan po kayo? Obando, Bulacan! Uy! Pati mo yung taga-Ubando. Hello, mga taga-Obando, Bulacan! Sa Barangay Paliwas, hello! Yan. At ang aking TNT, Agimat! Yan. Ready ka na sa Tara. question mo. Ito na. TNT agimat din siya. no? Agimat na ano niya. Yung, Okay. yung pangkat niya. Matapos nating tanungin ang tungkol sa LTO. Ate, naririnig mo ba Opo! yung... Lalaban. Bandang people, nakakarinig na siya! Magaling na siya. Magaling na siya. Okay. Ready ka na ate, ha? Yes! Okay. Ito na. Naririnig mo ba yung LTFRB? Sa balita, laging nababanggit ang LTFRB. Lalong-lalo na nung usapin tungkol sa pag-face out ng mga jeep, di ba laging nababanggit din yan. Ano ang ibig sabihin ng LTFRB? Last presentation! Presentation! Ulit. Sandali. First! Relax. Okay, ayan, sige, i-research mo. Gusto natin yung nagre-research talaga tayo. Land, transportation, franchising, and regulation. Isa pa. Sandali. Franchising po, franchising. Isa pa. Dahan-dahan lang, nanay. Dahan-dahan lang. Land, transportation, franchising, and regulatory board. Magandang people! Okay. Regulatory board. Mabuhay ang showtime! Okay, ate. Bukod sa maingay ka, ang ibig sabihin ng LTFRB, ganito po yung tamang pagbigkas ng mga salita na tinutukoy sa mga titik na yon, ha? Yes. Land, Land, transportation, transportation, franchising, franchising, and regulatory board. and regulatory board. Board. Board! Pakisabi po ulit, anong ibig sabihin ng LTFRB? Land, transportation, franchising, and regulatory board. Okay, regulatory. Regulatory board. Okay, pakiulit po ng hindi binabasa. Kung naiintindihan natin agad, go. Hello. Anong hello? Land, transportation, franchising, and regulatory board. Regulatory board. Yes, po. 2,000 pesos para kay ate. Thank you very much, Showtime! Congratulations po. Thank you. Congratulations. Next. Ayan, meron na nahanap si Ayon at si Darren. Grabe, te. Lumuhod pa siya para makasali. Anong pangalan mo? Pangalan mo? Calvin po. Calvin. Taga saan si Calvin? From Cebu po. Ayan, good luck sa'yo, Calvin. Ito na. Handa ka na sumagot? Yes po. Okay. Okay. Confident Go. siya. Okay, eto naman ang tanong ko sa'yo. Ano ang ibig sabihin ng DOTR? DOTR. Ito yung kagawaran ng gobyerno na responsable sa pamamalakad at pangangasiwa sa lahat ng klase ng transportasyon. Sila ang nangangasiwa sa kaligtasan at kahusayan ng transport system ng bansa, kabilang ang land, air, at sea transportations. Ano ang ibig sabihin ng DOTR? Department of Transportation po. 2,000 pesos para sa'yo! Congrats! Congrats! Thank you very much! Congrats, Calvin. Congrats! O, eto naman. Ito, mga kasama namin, mga bagets, ate. Taga saan kayo? Magkakasama ba kayo? Taga saan kayo? Sambuanga City po. Zamboanga. Napakalayo. Okay, ano pangalan mo? Ako po si Orlan Palad, sir. Ornan. Orlan Palad po. Orlan. Okay, Orlan. Ito may bye. Hello, ito parang madali lang to pero nakakalito to. Kahit ako nalilito ako rito minsan. Naguguluhan ako. Sige. Oo. Spell. Receive. R-E-C-I-E-V-E. That is wrong. Ay, R-E-C-E-I-V-E. That is correct. Receive. Nakakalito kasi to, alam na natin minsan. Yes pero, po. pero parang nakakalito, di ba? Para hindi tayo malito, ito, i-apply daw natin yung rule of Alice. Ano yung rule of Alice? Ito ay hindi naman formal o tag dito, anong tag dito? Opisyal na sistema, pero parang paalala lang. So, rule of Alice. Parang hack, no?
Oo, parang hack siya. Oo. Pag naguguluhan tayo kung ano bang mauuna? Kasi di ba yung receive? R-E, ay hindi. Receive. Pag naguguluhan daw tayo kung anong mauuna, kung E or I or I-O-E, alalahanin lang daw natin yung rule of Alice. Alice. Pag yung susundan daw na letra ay L, I ang mauuna at hindi E. Pag ang susundan na letter ay C, ang mauuna ay E at hindi I. Katulad to, receive. C, di ba? Dahil sa C ang sinundan, E, I. Pero kung susundan ng L, I, E. Katulad na lang ng believe. L, so I, E, V, E. So, rule of Alice. Galing! Okay. Galing! Di ba yun? Rule of Dixon. Dixon. Paano yan? Paano yan? Sige. Ano yung Paano kung yung At least may nalaman kami ngayong bago. Oo, kung gusto niyo namang yumaman, ang alamin niyo yung rule of Alice Eduardo. Charot. Paano pag nagkamali sa spelling ng Alice, yung nagpaanak sa'yo? Ano no? Paano pag nagkamali ng spelling yung nagpanganak sa'yo na sabi mo, O balikan niyo yung hospital. Oo. Ayan. Yung, so again, spell receive. R-E-C-I-V-E po. Oh, rule of Alice nga eh. Babawiin ko yung 2,000. It's R-E-C-I-E-V. Oh! Bawi! Bawi! Dixon na pag-aaralan. Diba? Akin pa. Hindi nakikinig sa... Dapat kasi nakikinig pag may nagtuturo, lalo na pag nasa eskwelahan, ha? Oo, hindi tayo busy sa pag-vlog sa loob ng classroom. Mas marami kasing gumagawa sa content sa loob ng class. Ilang beses na... Rule of Alice. Pag C ang susundan, E ang mauuna, hindi I. Pag L ang susundan, I ang mauuna, hindi E, katulad ng receive at believe. Now, spell receive. R-E-C-E-I-V-E. Correct. Spell believe. B-E-L-E-L-I-V-E. B-E-L-I-V-E. L-I-E. Oo, yan din ang dapat nating dinedevelop yung comprehension, yung pagkakaunawa sa itinuturo, 'di ba? Pakikinig, kailangan nilililang natin yung pakikinig, ginagalingan natin ang pakikinig para mas maunawaan natin yung itinuturo sa atin. Yes po, Meme. Thank Spell you. Alice. Ay, pinakabahan ba ko, Meme? Sorry so much. A-L-I-C-E. Okay, thank you very much. Okay. Maraming salamat at ito nagtatapos ang ating Quiz Bee!